Minsan ang pami na mahal tayo pong natay tumayo bilang pagbigigalang po natin sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ito pinadalhin ng ating beloved preacher, beloved brother Dave Bosano. Amen. Praise the Lord. Sabi sa mga preacher, beloved Church of Abad. Praise God. Purihin ang ating mga Pinoon, kapatid. At sa pagkakataong ito, tayo mga Pinoon, ako sa isang aming simpanalangin. Pagkakataon tayo ngayon, nakahabagan sa ating mga Pinoon dahil sa ganang ating mga gawa. Kung wala yung patubig gabay ng ating pinakamamala Pinoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kadakilan namin pagpalang Ama Diyos na makapangalan sa lahat minsan ng pamanapin ng Jesus. Sa pangunang panalangin pagluhod ng aming ginagalang mga pastor, Wilde Estuardo Almeida, and Time Prophet. Muli kaming narito mga Pinoon sa iyong banal na rapahan, taos puso, ang aming pagpapabot ng pasalamat. Maraming salamat po mga Pinoon sa mga unang yuto na balagit mo pinagpala. Lalo na po mga Pinoon sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Patuloy lamang ikaw ay lagi namin kasama, malapit napakabuti mo Diyos. Hallelujah. At muli kaming narito mga Pinoon sa aming pag-aaral ng iyong salita, pero bago lahat, sa mga nagkulang sa patawarin mo kami, mga Pinoon, pakalisambot sa amin, nalibang likod sa kanang akin, wala kong magagawa. Ikaw lamang maglagay ng karoon ng mga labi, mga Pinoon, at buso pa panganawa. Narito, at patuloy mo kami sa mga kapangyarihan, at sa unang pandanangin paglood ng kayong magulang sa iyo makapahing pangalan ni Jesus, sa isama-sama ng saway, at ang uri ko ng kaaway paglampay dumay sa pangalan ni Jesus, di mo kasi Jesus' name. Amen, amen. Praise the Lord. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Praise God. Purihin natin mga Pinoon. Isa munang malakas na palakpak ang ating ibigay sa ating mga Pinoon. At malakas na hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kaya mahalaga, mga mahal, huwag natin kalimutan ang mga pangaral pagtuturo sa ating daily beloved parents in the Lord. Malagi tayong malakas mag-hallelujah. Praise the Lord. Amen. Upang lahat ng mga ng kaaway, problema, hallelujah, ay lalayas, tatakas sa makapangalang pangalan ng ating malapit ng Jesus. Purihin natin malapit ng. Kaya sa pagkakataong ito, tayo na po ituloy na mahal. At bago lahat, aking pinapabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagdakil, pagpaparangal, pagkapasalamat, ay ko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At patuloy kong dobling paggalang po at pagrespeto sa ating dearly beloved parents in the Lord, pag-aalala sa mga banal at mga pangangaral pagtuturo ng ating dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estuardo Almeida, the end-time prophet, our loving God, and dearly beloved Honorable St. Pastor Julissa Almeida, our dearly beloved Mama Dear, and greetings and respect sa ating beloved Almeida family, sa panganay, sa bunso, sa manungang apo, may pagbati sa beloved co-preachers, co-workers, at sa ating mga beloved kapatiran, at sa mga bisita kung meron man, welcome po kayo sa gawa natin mga Pinoon. Welcome to the royal family of God. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya sa oras ito ating panghihanda ating mga banal na kasulatan, maging ating mga verse notebook upang ating masundan ang ating pag-aaralan. Praise God. From the book of Hosea, chapter 6, verse 3, in Job, chapter 17, verse 9. Pakibasa po. Dito po sa aklat ng Oseas, Kapitulo 6, talatay 3. At ating kilalanin, tayo magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay tunay na parang umaga, at siya'y paririto sa atin na parang ulan, na parang huling ulan na dumidilig ng lupa. Dito po sa aklat ng Hope, Kapitulo 16, o 17, Kapitulo 9. Gayunmay magpatuloy ang matuwid ng kanyang lakad, at ang may malinis na mga kamay ay lalakas ng lalakas. Amen. Palakpakan natin ang ating Malapinoon. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Ang Malapinoon magpalat, maglangis sa kanyang banong salita. God bless you po ng Bible reader. Kaya mga mahal sa ating nabasa, praise God. Ating maunawaan, tayo pong lahat ay pinagpalang lubos ng ating Malapinoon. Amen. Kaya dito sa ating nabasa, alang-alang sa ating mga baguhan kung meron man, praise God, ilang linggo pa lamang, ilang buwan pa lamang, o ilang taon pa lamang na naglilingkod sa ating mga Panginoon. Nais ang ating mga Panginoon, ating daw pong kilalanin siya. Amen? Na tayo po'y magpatuloy upang ating makilala ang ating mga Panginoon. Amen? Sa ating buhay, na mga kapatid. Amen? Lalo po sa ating kalagayan ngayon, sa huling panahon ito, hindi na po lingid sa atin ang mga nagaganap, manamahal. Amen?
Lahat magsabi, praise the Lord. Mataas na presyo ng gasolina, bagamat ngayon pababa na sa habag ng ating mga Panginoon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord, mga nakalipas na araw, pero mga pinagpalang anak ng Diyos nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating mga Panginoon. Amen? Hindi natin iniisip o nababahala, mga minamahal, ang ating sinasagawa, tayo magpatuloy sa paglilingkod sa ating mga Panginoon, kahit gaano kalayo ang bahay sambahan. Amen? Amen? Kahit gaano ka mahal ang pamasahe. At tingnan niyo po, manamahal, bakit natin nakapangyarihan ang ating mga Panginoon, hindi pinababayaan. Amen? Kahit nagtaasa na mga pamasahe, mga bilihin, tuloy ang kusada ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sa bawat kusada, mga namahal, ayan po yung kapangyarihan ng ating mga hindi nagbabago. Amen? Dahil bakit? Patuloy tayong sinasagawa, mga namal ang sinimulan ng mga lutong lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na kung paano noon hanggang sa mga oras dito, kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sa bawat gawain, bawat church anniversary crusade, mga kapatid, talagang makikita natin harapan na mahal. Ano na pang kayo sumiso sa kusada. Yung mga ilang taong di makalakad, mga mahal, pinalalakad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mahinang katawan after bautismo sa pangalan ng ating mahal sa Kristo, pinalalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya itong kahalagahan, bakit natin kailangan magpatuloy? Sa ating pagpapatuloy sa paglilingkod sa ating mga Panginoon, patuloy natin makikita mga kamangamangang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na maunawa natin, simula nung tayo naglingkod hanggang sa mga oras na ito, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi nagbago sa kanyang kabutihan, sa kanyang kahabagan, sa kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Kaya nga tama sabi ng Biblia, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Kung paano noon ang ating mga nagbabago ng mga dakilang himala, hanggang sa mga oras nito, hanggang suling panong ito, hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng ating mga Panginoon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya sabi si Papa rito, sa atin na parang ulan. Kaya nga kahit ang naranasan ng mundo talagang kakaiba. Amen? Sa iba. Pero alam natin mga pinagpalang anak ng Diyos, ito'y lahat ay nagaganap ayon sa banal na kasulatan. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kahit na matinding init ang panahon. Amen? Ang mga anak ng Diyos hindi pinababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kahit may problema, may pagsubok, mga kapatid. Amen? Kalungkutan na naranasan natin kung minsan bilang tao, mga minamahal. Pero ang ating mga Panginoon nandyan pa rin dahil tayo nagpapatuloy sa habag ng ating mga Panginoon. Patuloy din ang kanyang pag-iingat at pagpapala na pinagkakalob sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Kaya nga sabi dito, gayon may magpapatuloy ang matuwid na kanyang lakad. At ang may malinis na kamay ay lalakas ng lalakas. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Amen? Kaya mga pinagpalang anak ng Diyos, ano mangyari? Hindi natin titinan ng mga nangyari sa ating kapaligiran, sa mundong ito, anong mga kaguluhan yan, manamahal. Amen. Lagi lamang tayo nakatingin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ang ating paglilingkod, pagpapatuloy, nasa tinatawag ng matuwid na lakad. Amen. Amen. Kahit bumabalintong ng kaganapan sa ating mundo, mga minamahal. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Yung iba, mga minamahal, nag-iiba ng ihip ng kanyang isip sa kanyang paglilingkod. Iba tumatalikod na. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Pero sa mga matatapat, mga totoong nagmamahal sa ating mga Panginoon, pinapahalaga ng kaligtasan, nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating mga Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, sapagat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong gawa at ang pag-ibig niyong pinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon, nagsisipaglingkod kayo. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya pinagpala yung mga anak ng Diyos na mahal hanggang sa ngayon. Amen? Nagpapatuloy pa rin tayo. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Dahil yung ating mga ginagawa sa harapan ng ating sabi ng Biblia, hindi pala nalilimutan ng Diyos. Yung ating paglilingkod, yung ating katapatan, pagsisikap gawin ang kalooban ng ating mga Panginoon na mahal. Amen? Hindi nalilimutan yan ng ating mga Panginoon. At dapat ating maunawaan ang tinitinan palagi ng ating mga Panginoon, yung ginagawa mo ngayon.
Amen? Dahil kung ang ginagawa mo noon, mainit ka naglilingkod sa Diyos, tapat kasi paglilingkod mo sa manang patuloy ka. Pero sa ngayon naman, huminto ka sa paglingkod mo sa manang Panginoon. Hindi titignan yung katapatan mo noon, ang titignan na mahal, yung panglalamig, paglupaypay mo, na nakakalungkot tingnan, mga minamahal. Amen? Kaya pinagpala ang mga anak ng Diyos, na simula noon hanggang ngayon, nagpapatuloy sa pagsagawa, sa paglilingkod, at gawin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam mo sabi, praise the Lord. Kaya napakalaga bilang anak ng Diyos, tayo nagpapatuloy, at kapag nagpapatuloy, kailangan manahan tayo. Sa mga salita ng ating malapit, bakit po? Anong sabi ng Biblia? Basahin natin. Ating supporting verse, 2 John chapter 1 verse 9 at 1 John chapter 2 verse 19. Dito po sa aklat ng ikalawang Juan, Kapitulo 1, ang talatay 9. Ang sinuman nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, ang talatay 19. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsisipagpanatili sana sa atin, ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Amen. Palakpakan natin ang ating malapit. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya manawa natin sa John, 2 John chapter 1 verse 9, kapag tayo nagpapatuloy sa paglingkod sa ating malapit noon, amen, dapat pala nananahan tayo sa aral. Amen? Sa aral ni Kristo, sabihin, sa Ebanghelyo ni Kristo. Ibig sabihin, yung ating napakinggan, na pangangaral ng ating mga magulang sa malapit noon, hanggang sa mga oras dito, tayo po'y nakikinig at pinahalagan ang sita ng ating malapit, dapat manahan tayo. Na hindi lang basta tayo tagapakinig lamang, tagabasa lamang, kundi sabi ng Biblia, Book of Revelation chapter 1 verse 3, tayo tagatupad din naman, mga minamahal. Amen. Everybody say, praise the Lord. Tayo po'y tumutupad. Dahil kung tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa malapay noon, pero hindi naman nanahan sa atin ang aral ng ating malapay noon, hindi tayo namumay sa kabanalan, mga minamahal, hindi nagtatapat sa pag-ibigay, hindi tayo nakikitapat sa tang bagay, parang physically present pero mentally absent, minamahal. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Nandito ka sa gawain mo malapay noon, pero ang puso mo malayo. Amen? Hindi manukod ang malapay noon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Amen? Kaya nga, nandito naman tayo, mga minamahal, sulitin na natin, gawin natin ang kalooban ng ating malapay noon. Amen? Kaya nga tayo nandito Kaya nga tayo iniligtas sa ating malapay noon. Hindi lang tayo basta pagpalain, ingatan, gabayan, kundi magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Yan ang dahilan ba't tayo narito, ba't tayo iniligtas ng ating malapay noon. Kaya walang dahilan para hindi tayo mananahan sa kundi lalo tayong mananahan palalo. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, kung kayo manatili sa akin, ako'y mananatili sa inyo. Amen? Ano ibig sabihin? Kailangan manatili tayo sa banasanta ng ating malapay, no? Dahil kung dumating mo ng pagsubok sa mundong ito, o dumating ang pagsubok sa ating buhay, tatayo ka may pananampalataya na nagdilingkod sa malapay, no? Amen? Ano magdumating sa iyong buhay? Subukin tayo ating malapay noon, ating physical na pangatawan. Amen? Bigyan tayo minsan ng mga pagsubok o karamdaman bunga sa panahon o namang karamdaman yan. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Bakit kung minsan pinahintulutan yan ng ating malapay noon? Para makita ng ating malapay noon, sino ba ang ating pupuntahan? Sino ba ang ating pagkakatiwalaan? Sino ba ating tatawagan, mga minamahal? Amen? Kasi kung minsan, pag pinagpala ng Kristiyano, dahil marami ng pagkapala, at nanglalabig na sa paglilingkod, mga minamahal, minsan nakakalimutan ng merong Diyos na nagpapagaling. Amen? Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya nga, dapat maunawaan natin, bagamat nabanggit ito ng ating mga magulang sa malapay noon, sabi ng ating beloved parents in the Lord, hindi masama ang hospital. Amen? Amen? Hindi masama sa mga taong walang pananampalataya. Amen? Mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos, nasa kadiliman pa. Amen? Pero ikaw at ako, nakakilala sa ating malapay noon, walang dahilan para pumunta ka doon, kundi ang pupuntahan mo, ang ating dakilang magagamot, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bakit ang Diyos natin, Diyos ng himala?
Napansin niyo ba pa nagkukusada? Bakit nagkusada ang ating mga magulang sa mga Pinoon una hanggang sa mga oras dito? Ano pagsisigod ang sounding mga kapatid? Ng trompa? Kayo ba'y may karamdaman katulad ng cancer, leukemia, diabetes? Kayo pagagalingin ng ating pinakamamalapit ng Jesus. Amen? Sa panalangin ng totoong lingkod ng Diyos. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Wala naman siguro tayo napakinggan na kapag kayo may karamdaman, tumakbo ka sa ospital. Piliin mo na tanado mo ng pinakamagaling na doktor. Wala po. Kaya, pag nanahan tayo sa aral ni Kristo, nananahan ka rin sa pananampalataya mo na mahal. Pag-ibig mo sa ating malang sa pagsunod sa kanyang mga salita. Amen? Ibig sabihin, ang pananampalataya, mamatay magbuhay kay Kristo. Kaya sabi ng Biblia, the just shall live by faith. Ang matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Kaya nga sabi ng Biblia, kung tayo mabubuhay kay Kristo, tayo mamamatay kay Kristo. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating malapeno. Kaya manahan tayo sa aral turo. Sa Ebanghelyo ng Kristo na ipinangaral ng ating mga magulang sa malapeno. Amen? Lahat mo sa praise the Lord. Alala ko yung isang patuto sa main church na mahal. Baguhan. Hindi ko na bagay yung pangalan. Amen? Nagpakonsil ating mga pastor. Amen? Meron pa siya, pinagaling na karamdam niya, pero may natitira pa. Muna mahal. Kung tamang alala ko, ulcer ata yun. Ano sabi ng mga pastor? Makayuno ka, 3 days. Ulcer. Alam naman siguro ulcer, hindi pwede malipasin yan. Tama ba? Amen? Pero sabi ng mga pastor, makayuno ka 3 days. Ilan nakinig siya sa totoong lingkod ng Diyos. Amen? Nakayuno siya. After 3 days. Simula noon hanggang ngayon, pinagaling na ang kanyang ulcer. Wala nang balikan. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Bakit pinangaral ang ating mga magulang sa malapay noon? Na tayo nagpapatuloy. Saan? Pagtitiwala sa Diyos na mayroong pananampalataya sa ating pinakamamalapay noon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya mahalaga ito bilang mga pinagpalang manampalataya. Amen? Bakit po, na mga kapatid? Kaya nga, hindi tayo magtataka kung minsan meron tayo mabaltaan, merong hindi nagpatuloy sa paglilingkod, dumalo sa gantong fellowship, nagsarili. Bakit? Hindi kasi nananahan sa aral ng turo ng Ebanghelyo ni Kristo na ipinangaral ng mga totoong lingkod ng Diyos. Amen? Dahil sabi ng Biblia, I will give you a pastor according to my heart shall feed you knowledge and understanding. Yung pastor na binigay ng ating mga Pinoon, hindi lang basta-basta kundi propeta, apostol, guro, ebanghilista na nagmumula sa puso ng ating pinakamalapino. Amen? Ang kanilang pangangaral, pagtuturo na mahal, simula na hanggang ngayon, siya sa mga nakapangyarihan ng ating pinakamamahal noon. Amen? Kaya tingnan mo yung mga usalan nagaganap, kagaling karamdaman, mga dakilang himala. Yan ay bunga ng panalangin ng ating mga magulang sa mga Pinoon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya, bakit may iba nawawala sa gawain? Kaya sabi ng Biblia, sila nagsilabas sa atin, ngunit sila hindi sa atin. Sapagkat kung sila sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Kayo mga lumalabas dito, hindi nagpapatuloy sa paglingkod, tumatalikod. Amen? Sabi na iba, ayoko na pag nasa miracle, ayoko maraming pagsubok. Hindi niya alam, kapag wala ka sa gawain ng mga Pinoon, kaya nasa sanlibutan ka, may pagsubok pa rin. Amen? Amen? Pero pag hindi ka sa totoong gawain ng mga Pinoon, may pagsubok man, hindi ka naman pababayaan ng ating pinakamang mga Pinoon. May Diyos sa tumutugon ng panalangin. Amen? Yan ang Diyos nating nakilala. Kaya nga tayo ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Dahil ang kapag ng malapit ng pag-ibig ng malapit nun ay hindi nagbabago sa atin. Yung pagtawag sa atin ng malapit, hindi nagbabago yan. Yung pagtawag sa atin bilang mga totoong anak niya, hindi nagbabago yan, mga namahal. Amen? Kaya napansin nyo, kahit tayo may mapagkukulang, may pagkakamali, kapag tayo lumuhod, umiyak sa malapit noon, sa unang panalangin ng ating mga magulang sa malapit noon, ating nila sa ibang sarili, na hindi may tinuro ng ating mga magulang sa malapit noon, after lahat, gumagaling na tayo na may pananampalataya. Palakpakan natin ang ating malapit noon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya yung mga lumalabas dito, pinapakilala lang nila ang kanyang sarili, hindi talaga taga dito. Sabi nga ng ating mga pastor, kapag umalis ka pa sa totoong gawain ng mga Panginoon, sa kabila ng himala, pagbabago ng buhay mo, amen? Pag-iingat, pagkapala, tumalikod ka ba, umalis ka pa sa buong katotohanan, patingin ka na sa psychiatrist. Amen?
Alam niyo siguro ibig sabihin nun, mga minamahal. Maaari, wala ka na sa katinuan ng iyong pag-iisip. Bakit? Nandito na nga yung pag-iingat, pagpapala ng malapay noon. Amen?